umaga sa ating lahat na nandito sa church. Tayo pong lahat ay tumayo. At syempre, magandang umaga rin po sa ating mga nasa bahay, sa ating team bahay. Salamat po sa inyong presensya, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating gawain tuwing linggo. Nawa po tayong lahat ay magkaroon ng isang lugar para po kung saan natin, pwede natin papurihan ang ating Diyos na buhay. Amen. So ngayon pong umagang ito, gusto ko magbahagi sa inyo ng isang verse. Ang sabi po sa mga awit, chapter 30, verse 4. Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan, inyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panatilian. Ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumata. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galang. Amen. Di ba po napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay? Dahil sa gitna ng pandemya ito, ang divine protection ng ating Diyos ay nasa ating mga anak na. Amen po ba? Kaya patuloy po natin awitan ng Diyos na buhay. Napakabuti mo ang Panginoong Diyos. Amen. Oo, Diyos sa kanila. Ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay. Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin yan. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Ipalakpak ang kapal, ang aking ginawa. Sabayan ka namin lahat, at sumayaw saya. Ipahayag mo kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin.
pagkabuti mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa proteksyon. Ang God sa pag-iingat sa bawat isa. Nasa gitna ng pandemya na nanatili kaming buhay, walang karamdaman. Salamat, Panginoon, na iningatan mo ngayong mga anak. Salamat sa patuloy na biyaya. Salamat sa patuloy na kalakasan ng pangatawan. Tunay nga, Panginoon, na buhay ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, na dakila ka, Lord God. We worship you, Jesus. We glorify your name. Nagsusumbamo pag-indawa.
mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, andito na po si ating Casey. Salamat po sa kanyang buhay. Po sa ating lahat. Salamat po sa ating mga awitin, sa ating mga awit, at sa lahat po ng ating mga viewers at lahat po ng mga audience natin nandito po ngayon sa ating panambahan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nasa kabila po ng pandemic ay andito po tayo ngayon bilang ebidensya, patunay na napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri at pagsamba. So ngayon po ay hindi naman lingid sa atin o hindi naman tayo updated naman tayo sa mga balita. Tayo po ay kasalukuyan pa rin COVID or nasa pandemic pa. So kaya nga po ang mga nangyayari sa atin, bawal pang lumabas. Kahit ang mga bata 21 pa baba ay bawal pa na magpunta sa mga office o kung saan mga transaksyon. Bawal pa po, mga schools, hindi pa siya pwede. And 60 yata pataas, correct me if I'm wrong. So 60 pataas din ay bawal din siyang lumabas. So nasa ano lang tayo, kung sino lang yung edad na 21 hanggang 59 ay siya lang ang pwedeng pang lumabas. So dahil sa ganitong uri ng kalagayan, ang ating pong panambahan ay hindi po nakakarating ang mga kabataan. Sa katunayan nga, wala po pang pasok tayo ngayong July na po ngayon. Hindi pa rin alam natin kung ano ba talaga yung ating stand paano sa school year na to. So, kasalukuyan pa natin siyang inaaral at iniintay natin kung ano yung magiging desisyon ng ating mga nanunungkulan. So, ngayong panahon na to, i-take natin tong chance na to na habang ang mga kabataan natin, yung ating mga anak, ang ating mga kapamilya ay nasa loob lang ng bahay. Ito yung moment na kung saan binibigyan tayo ng Diyos na hinga, kundi magkaroon tayo ng family time. Marami po akong nakikita mga video ngayon, nagbabanding silang magkakamag-anak, stay sila, nagbibidyoke, nag-exercise, nag-games sila, kung anong man pwede nilang gawin. So, more on family time dahil nga nakakulong ang lahat at hindi pwedeng lumabas. So, i-take natin, i-grab natin tong opportunity na to para tayo ay makapag-lingkod, makapag-serve, makapag-fellowship, makapagturo sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kasama sa bahay natin, sa tahanan natin. So, bilang mga magulang, Kristiyanong mga magulang, meron tayong goal or meron tayong ultimate goal para sa ating mga anak. Maliban na lang kung wala kang plano. Mayroon bang magulang na gano'n? Walang plano sa kanyang anak? Wala siyang intensyon para sa kanyang anak? Wala siyang pangarap man lamang para sa kanyang anak? Basta na lang niya inanak. Mayroon bang ganun pang mga magulang ngayon? So tayo pong mga magulang ay hindi ganun, kundi tayo pong mga magulang ay mayroon, the moment na ang ating anak ay ating nailuwal or nasa mundo na, pinagplanuhan na natin, mayroon tayong plano na paglaki ng batang to, maging ganito dapat to. Maging ganito dapat yung kanyang marating. So bilang mga Kristiyano, ang number one goal natin ay mailapit sa Diyos ang ating mga anak. Mailapit sa presensya ng Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. So paano ba natin gagawin ito?
paano pa natin mailapit ang ating mga anak o mapalaki sa pag-ibig sa ating Panginoon at sa pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon pong araw na to, ito po yung ating pagbubulayan. Makibukas po kayo sa akin. I believe na meron po tayong mga Bible sa ating mga hawak-hawak bilang mga Christian. Deuteronomy chapter 6. Buksan po ninyo ang inyong mga Bible. Deuteronomy. Ang hirap naman. Sa Tagalog, Deuteronomio. Ayun. Ang hirap ng Deuteronomio. Chapter 6, verses 1 to 9. Babasahin ko po. Naway nandyan na po kayo, so bigyan po namin kayo ng konti pang time. Sige? Deuteronomy, chapter 6, verses 1 to 9. Deuteronomio, chapter 6, verses 1 to 9. At ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga sumusunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong puso, at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong mga noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, patuloy na lumuluhod po kami sa inyong harapan at nagsusumamo, Panginoon. Loobin niyo po, God, na patuloy buksan ang aming mga puso at abutin ang bawat isa sa amin. Gamitin niyo po, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang kapangyarihan ng inyong buhay na salita upang, Panginoon, ang aming mga puso ay matamnan ng binhi at maging matabang lupa, Panginoon. Nang sa gayon, O Diyos, hindi lang namin ito mapakinggan, kundi magbunga sa aming buhay. Ito po ang aming hiling, nagkakaisang hiling sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ay Godly Parenting. Maka-Diyos na pagpapalaki ng mga anak. Yan, paano ba Tagalogin yung parenting? Oh? Maka-Diyos na pamamaraan o paano mo gampanan ang tungkulin mo bilang isang magulang. So, ang mga Israelita po ay 40 years na silang nagpaikot-ikot dyan sa wilderness na yan. So, in 40 years, ang una nilang sinagupa sa buhay nila ay yung sila ay naging slave sa Egypt ng napakahabang panahon. Nalampasan nila yun. Pangalawa ay yung nandito nga ngayon sila sa kalagayan na nasa desert sila, nasa disyerto, at kasalukuyan silang nagpaligaw-ligaw, nagpaikot-ikot na lang sila kung saan sila for 40 years. At ang pangatlo ngayon ay papasok na sila sa pangakong lupain sa Kanaan. Papasok na sila doon sa lupa
pangako ng Panginoon sa kanila. Sabi nga ng Bible, full of honey and milk. Talagang masaganang bansa yung paglalagyan sa kanila. So papasok na sila, kaya kausap ni Moises ang mga tao. Si Moises po ay hindi siya makakapasok dahil meron din siyang ginawa sa Panginoon, kaya hindi siya makapasok, hindi siya maaaring makapasok doon sa pangakong lupain. Hanggang exit lang, hanggang entrance lang siya, hanggang doon lang. Kaya bago man lang pumasok ang mga tao, ito yung bilin niya. Ito yung bilin niya, kinausap niya ang buong bansa ng mga Israelita. At ang mga kausap niya ito ay mga new generation na. Kasi yung first generation, pumanaw na sa tagal nila eh. Sa tagal nila, madami silang na-encounter na presensya ni Yahweh. Pinagpapas lang na ni Yahweh yung iba. Kaya ang papasok sa kanila, ika-third generation na. Kaya bago sila pumasok doon sa promised land, kinausap sila ni Moises at in-instructionan sila, binilinan sila kung ano ang dapat nilang gawin. Ano ang dapat na hakbang bago sila tuluyang pumasok doon sa lupang pangako, which is ang Kanaan. So, tingnan natin, meron po tayong lagi naman tatlong puntos para madaling tandaan. Una, to learn from God. Paano natin mapalaki ang ating mga anak sa paraang makadiyos? Una, siyempre, dapat yung mga magulang ay matuto sa Panginoon. Hindi natin itinuturo ang ibang mga bagay, kundi ang una natin ituturo ating mga anak ay ang mga bagay patungkol sa Diyos. Kailangan may alam ka sa Diyos. Kailangan kilala mo ang Diyos. Anong ituturo mo kung hindi mo rin naman alam? Siya sa lugar na hindi mo pa narating. Isa tayo magiging bulag na taga-akay. And number one, para ma-lead natin sila, para magampanan natin sila, para mapalaki natin sila nang may takot sa Diyos, una, dapat ang mga magulang ay natututo muna sa Panginoon. Ang sabi dyan sa verse 1 hanggang 3, ito nga ang kautusan at mga tungtuning ibinibigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ito, makinig kayo. Papasok na kayo doon. Sabi ni Moises, ito yung mga batas. Ito yung mga law na dapat ninyong sundin. Dapat ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh. O hindi nagmula kay Moises to. Hindi ito nagmula sa tao. Itong utos na to, itong instruction na to, ay nagmula mismo sa Diyos. Kaya sabi dyan, ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak. Sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, at kasunod, at sa mga susunod na salinlahi, upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Ang aim ng instruction ay ang para ang mga tao, ang mga new generation na papasok sa Kanaan ay magkaroon ng takot sa Diyos. Nawa, ganun tayo ha. Generation ngayon parang wala ng takot sa Diyos. Ang pamilya ay magkaroon ng pananatili ng pagkatakot sa Diyos. Dapat God-fearing family. Ang pamilyang may takot sa Diyos. Yun ang intensyon. Kung ito ninyo, hahaba ang inyong buhay. O meron namang blessing eh. No wonder kaya tayo siguro hindi umahaba ang buhay. Baka hindi natin ito nahihip. At sabi dyan, 3, kaya nga pakikinggan ninyo ito, pakinggan, at sunding mabuti. Hindi po nagtatapos sa pakinggan. Pinasok mo sa tenga mo, naglaro sa utak mo, hindi ka makukuha yung blessing kung hindi sundin yung nalaman mo. Hindi pwede download lang. Tapos hanggang dyan lang
kayo'y sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating nawe. Ang nainyo kalupaing mayaman at sagana sa lahat. Bantayan po natin na ang instruction ni Moises ay hindi patungkol sa pagpa-farm. Kailangan pagdating ninyo doon magaling kayong mag-farm. Hindi ganoon. Kailangan pagdating ninyo doon, kailangan magaling kayong mag-alaga ng tupa. Kailangan pagdating ninyo doon, kailangan yung economics nyo, ekonomiya, gandaan nyo yung pamumuno nyo doon. Kailangan pagdating nyo doon, kailangan yung pagtayo nyo ng bahay, construction, maganda. Kailangan pakikipaglaban nyo, galingan nyo. Walang gano'n, hindi yun ang instruction Ang pinakamahalagang binili ni Moises sa kanila bago sila pumasok sa pangakong lupain ay ang bawat pamilya na magkaroon ng takot sa Diyos at sundin ang mga batas ng Diyos. Nakafocus sa pamilya. Kasi para mag-survive ka sa bagong lugar na pupuntahan mo, kailangan intact ang pamilya mo at hindi lang basta magkakasama kayo. God-fearing family. May takot sa Diyos. Ganito ba ang pamilya natin? Kasi ito yung instruction Ganito ba ang pamilya natin, mga kapatid? May takot ba sa Diyos ang tatay, ang nanay, ang mga anak? Kasi ito ang instruction. Hindi in-instruct na kailangan magaling ka mag-construction ng bahay mo. Kailangan magaling ka lumaban. Kailangan magaling ka mag-alaga ng mga hayop, mag-farm, mag-alaga ng mga tanim. Hindi yun. Ang instruction, kailangan kilala ng pamilyang ito ang Diyos. May relasyon sila sa Diyos. Nasusunod nila ang kalooban ng Diyos. Sa puso at sa isip ng Panginoon ay ang pinaka-importante sa lahat ay ang pamilya. Ano ang role ng pamilya at ano ang important ng pamilya sa pagpasok nila doon sa bagong lugar na kanilang titirahan o sasakupin. Papasok sila doon. Alam niyo yung lugar na yun, hindi pa nila napuntahan yun. Ang mga nakatira doon, kasi hindi naman bakanting bansa, may mga nakatira, almost 40, na iba't ibang grupo ng tao, mga pagan land, mga pagan people, mga taong hindi kay Jesus sumasamba, hindi sa Diyos. Iba ang mga sinasamba nila, mga anito, mga Diyos-Diyosan, mga bato, mga star, mga moon, mga iba-iba. 40 kauri ng tao ang halos nandun na kailangan nilang sagupain at makasama sa pagtira. Siyempre, pagtungtong nila doon, di basta-basta lalayas yung mga yun. Sino kayo? Ba't nandito kayo sa amin? Tagal na namin dito. Kailangan para mapagtagumpayan nila yun. Kailangan para malabanan nila at manalo sila, makonquer nila yung bansa na yun na pinangako sa kanila ni Yahweh. Kailangan yung pamilya nila may takot sa Diyos. Yun ang pinakasusi para magtagumpay, mag-survive doon sa lugar na yun. Hindi sila tinuruan paano lumaban. Hindi yun ang first priority. Hindi yun ang priority. Kundi ang maging focus sa pamilya. Kaya sabi dyan, andyan na yung mga kautusan, andyan na yung mga commandments, andyan na yung mga statutes ng Panginoon, andyan na yung mga rules. Kompleto lahat yan. Ang tanong, mga parents, alam ba natin kung ano ang ayaw at gusto ng Diyos? Alam ba natin yung mga laws? Alam ba natin yung mga rules? Alam ba natin yung mga commandments ng ating Panginoon? Para yun ang ituro natin. Para maging intact tayong family. Hindi tayo lalago sa relasyon natin sa Diyos. Hindi magiging intimate ang relasyon natin sa Diyos kung hindi tayo intimate mismo sa Diyos. Sa salita ng Diyos. Paano mo ipapakilala ang isang Diyos na hindi mo nga kilala? Paano mo i-introduce yung isang Diyos na hindi ko rin naka-encounter? Ang sabi dyan, turuan. Turuan ang mga anak. Ang mga anak ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga sunod-sunod na upang magkaroon
matatakot sa inyo kung ito'y susundin na haba ang inyong buhay. So, ibig sabihin, kailangan bago ka makapagpatibay ng iba, ng pamilya mo, ikaw dapat matibay ka rin sa pananampalataya mo sa Panginoon at kilala mo yung Panginoon na tinuturo mo. Panginoon na sinishare mo at Panginoon na pinaglalaban, pinanghahawakan mo. Number 1, to be a godly parent. To raise a child. Godly parenting. Number 1, dapat ang mga parents natututo muna sa Panginoon. Learn from God. Number 2, mabilis lang po tayo. Number 2, to love God. Para mapalaki mo ang iyong mga anak na may takot sa Diyos. Kilala ang Diyos, may relasyon sa Diyos. Dapat ikaw magulang, mahal mo ang Diyos. Dapat mahal mo ang Diyos. Dapat mahalaga sa iyo ang Diyos. Ang pagpapalaki sa mga anak ay hindi talaga sa mga anak eh. Nasa iyo. Nasa iyo magulang. It's not all about them. It's all about you. It's all about us, parents. Napaka-familiar po ang verse na ito, verse 4. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Memory verse po ito eh. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Sa New Testament, dito nawala yung mind. Hindi pinapaira lang mind, pinapaira lang puso sa Panginoon. Sabi dyan, no? Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ibig sabihin, dapat mga magulang, mahal natin ang Diyos ng lahat sa buhay natin. Lahat-lahat. Mahal mo ang Diyos sa buong puso. Mahal mo ang Diyos ng buong kaluluwa. At mahal mo ang Diyos ng buong lakas mo. Mentally, physically, emotionally. Ano pa ba? Hindi ito sinabi ng Bible lang. Hindi ito sinabi ng mga Levita lang. Ang nagsalita nito, si Jesus Christ sa New Testament, sabi niya, sinam-up niya yung mga lahat ng utos. Mula Genesis hanggang matapos ang mga propetang books na yan. Ang sabi ng Panginoon, sum up sa dalawa. Sum up sa isang word. Ibigin mo ang Diyos nang higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong kapwa. Yan, number 1, ibigin ang Diyos. Na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Si Jesus Christ. At hindi po yung pag-ibig na karamdam ka lang ng pag-ibig, emosyon. Feel ko, love ko si Lord. Yes, Lord, I love you so much, Lord. Emosyon lang po yan. Yung emosyon po, makita sa action, dapat i-action mo yan. Hindi puro paglapit sa Diyos, yes, Lord. Hindi ganun. Hindi nagtatapos doon ang pag-ibig sa Diyos. Buong lakas niya eh. Kailangan may physical action ka. Makita sa'yo. Magulang. Bakit sa kalagitnaan ng pagpasok nila sa Kanaan, bakit ito yung instruction? Ibigin ang Diyos, anong connect? Anong connect? Sa kalagitnaan ng pagpasok nila sa bagong bansa, yan ba yung rules na dapat iwanan ni Moises sa kanila? Bakit? Dahil ang sabi sa John 14, if you love me, you will obey my commandments. Sabi dito, John 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kaya nakalagay yan dyan sa gitna ng instruction. Ibigin mo ako kasi pag iniibig mo ako, susundin mo ako eh. Ang tanong, sinusunod ba natin ang Diyos? Or better yet, babaguhin ko yung tanong. Ang tanong, iniibig ba natin ang Diyos? Para makita sa atin yung pagsunod. Equals na lang yung pagsunod eh. Resulta na lang yun eh. Bunga na lang yun eh. Ang pinakaginawa niya, umibig eh. Nung umibig siya, matik na yung pagsunod.
ibigin ang Diyos ng lahat-lahat sa buhay natin. Una, ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Pangatlo, ng buong lakas. Lahat po nire-required sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. So sa ating pagpapalaki, para ang anak natin ay lumaki, una dapat natututo tayo sa Diyos, may alam tayo para ituro natin sa ating mga anak. Pangalawa, hindi lang natin alam, hindi lang natin kabisado kung anong ayaw at gusto ng Diyos. Dapat iniibig natin ang Diyos. Dahil kapag iniibig natin ang Diyos, sinusunod natin yung utos ng Diyos, nakikita sa buhay natin, nakikita ng mga anak natin. Para mag-survive kayo doon sa Kanaan, doon sa Promised Land na iba't iba ang mga taong nandun, iba't iba ang mga relihiyon na nandun, kailangan ganito ang meron tayo. Ibigin ang Diyos. At sabi dyan, kapag kung ano yung nakita sa'yo, ipasa sa mga anak, ipasa hindi lang sa anak, saan? Sa mga apo, kasunod na sa alinlahi. Napakakawawa naman yung anak natin kung wala tayong planong palakihin sila sa pag-ibig ng Diyos. Wala tayong plano na ipasa sa kanila yung nalalaman natin. Saan na lang hahantong yung mga batang yan? Saan na lang dadamputin? Ano na magiging buhay nila? Kung wala tayong paki, kung ang pinapakialaman lang natin ay yung ating sariling kagaligayahan at comfortness, dapat mga magulang maitakot sa Diyos para yun ang i-impose, yun ang mangibabaw sa pamilya. May takot sa Diyos, may paggalang sa Diyos. Mga magulang, tayo yung unang modelo. Tayo yung unang halimbawa na nakikita ng ating mga anak. Kung hindi na maganda ang makita sa atin, nag-e-expect ka pang gaganda ang ugali ng mga anak mo, nag-e-expect ka pang maging successful yung mga anak mo. Huwag na. Hindi ka makita sa'yo, ikaw nga tinitingnan, tayo nga tinitingnan mga magulang eh. Kaya kapwa ko, kamagulang. Ang unang panawagan sa atin ng Diyos ay hindi maging mabuting magulang na hindi lang yun na, kundi ibig sabihin, ang pinaka-priority ay dapat may relasyon ang magulang sa Diyos. Hanggat wala yun, huwag kang umasa na magkakaroon din ng relasyon yung mga anak mo sa Diyos. Dapat makita nila sa atin na ang importante at mahalaga sa grabe itong mama ko, grabe itong papa ko, puro na lang Jesus, puro samba. Yun lang talaga yung priority niya sa buhay niya. Nakikita yung mga bata ngayon matatalino na. Alam na nila kung anong ginagawa natin, hindi mo na sila kailangan turuan, makita ka lang nila. Parang na-download na lahat. Advance na nga mag-isip eh, sa Facebook. Di ba, nauso yun ngayon, advance mag-isip? Wala pa. Isip na nila. Millennials na po ngayon. Kaya kung gusto po natin na ang Diyos ang magiging importante sa ating mga anak, number 1 muna dapat importante sa atin ang Diyos. Amen po ba? Makita sa atin yung ating mga tinuturo, yung ating mga sinasabi. Ang sabi po sa Ezra, basahin po kayo, Ezra, verse 7, chapter 7 rather, 7 verse 10. Sabi po dito, buong sikap, Ezra 7 verse 10. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Si Ezra po, ang una niyang ginagawa, una sabi dyan, buong sikap na pinag-aralan. Ay pinag-aaralan muna. Buong sikap. Pinag-aaralan niya yung mga utos ni Yahweh. At kasunod niyang ginagawa, buong sikap na pinag-aralan ang kautusan ni Yahweh upang, ang kasunod, maisagawa niya ang mga ito. Kasunod niyang pag-aralan, matapos niyang pag-aralan, maisagawa, mai-apply. At pag nai-apply na niya,
Israel. Wala po tayong karapatang magturo pag hindi natin in-apply. Turo ka ng turo sa mga anak mo, hindi nga makita sa'yo. Si Ezra, inaaral, ina-apply, saka itinuturo. Hindi mo pwedeng aral tapos turo, tapos ikaw, exit ka lang. Okay lang ako anak na hindi ako magsimba, basta ikaw magsimba. Okay lang anak na hindi ako mag-pray, basta ikaw mag-pray. Pinapagawa mo sila sa bagay na hindi mo ginagawa. Nagagalit na naman ako no? Kaya ibig sabihin lang po, walk our talk. Lakaran natin yung ating mga sinasabi. Hindi yung puro ngawa, walang gawa. Gawa muna. Minsan nga, hindi ka na magnangawa eh. Pakita mo lang sa gawa, tahimik ang buhay. Kung gusto mo, mga anak mo lumaki na maayos, di ka mamproblema in the future. Paglaki nga, mga matitigas ang ulo, basagulero, kung ano na lang gagawin, ganito mga Tapos minsan sasabihin mo, pag na-high blood ka, mabuti pa, pinatay na lang kita. Ano pa sinasabi natin? Ikaw ang wicked sa buhay ko. Ginaganyan natin yung mga anak natin. Ikaw ang malas sa buhay ko. Takin mo yung sinasabi natin yung sa mga anak natin. Miserable ang buhay ko dahil sa inyo. Sila ang sinisisi natin. Bakit ka pa kasi nabuhay? Bakit ka pa nag-exist? Dahil sa ating kamalian, pinapasa pa natin sa ating mga anak kung sisi. Itong COVID na to, ito yung pagkakataon na palakihin natin ang mga anak natin. Ang sabi dyan sa kasunod? First chapter, una? To learn from God. Pangalawa, must love God. Parents. Pangatlo, lead them to God. Trabaho natin na i-lead sila sa Panginoon. Una, natuto ka na. Pangalawa, ibigay mo ang Diyos kasi yun ang sikreto. Pag mahal mo ang Diyos, uubay ka sa Diyos. Pangatlo, lead them to God. Verse 7 to 9. Babasahin ko po. Deuteronomy 6, 7 to 9. Ituro ang mga utos niya'y 6. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Ano? Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan o sa tahanan. Hindi po ito obligasyon ng church. Kasi sa tahanan po ito eh. Obligasyon po ito ng mga magulang. Tapos pag nagkasablay-sablay ang mga anak, ano ba yung tinuturo sa inyo ni pastor? Yan ang ba yung natututunan mo sa simbahan? Sinisisi, simbahan. Samantalang mayroon tayong responsibilidad sa bahay. Ang sabi niya, no? Pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay. O alam naman, naglakbay kasama ang mga church member. Hindi naman. Sa pagtulog sa gabi. Kasama ba ni pastor si anak? Pagtulog sa gabi. Pagising sa umaga. Bahay na bahay ito eh. Obvious na obvious naman eh. Ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong mga noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. In short, isabuhay nyo. Nasa loob ng bahay nyo dapat ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Everywhere, anywhere, anytime. Dapat presence ni God ang nakikita at nararamdamang aura ng pamilya. Physical yan eh. Tuturuan mo sila sa pagkain. Mag-pray tayo. Halik kayo dito. Sabay-sabay. Kakain na tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Magulang. Ikaw ang mag-gather sa anak mo. Para sila matuto. O, bago matulog, galing na kayo dito. Oras na, alas 7 na, alas 8 na. Magpikit na tayo, hawak kamay, manalangin na tayo sabay-sabay. Pasalamat tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, may alarm. Lalo na ngayon, walang pasok, walang lakad ng mga tao. Kayang-kayang i-apply ngayon. Kaya kanya-kanya din kasi mga schedule eh. Kung saan sila pumupunta, wala namang COVID. COVID pa eh.
sa'yo, intentionally. Dapat intention, hindi yung pag hindi ka sabi nga ng ilan sa akin ngayon, pag hindi ka nagbubunga nga, kasi mag-armalite ang nanay, armalite, sige, salita. Tapos marindi. Tapos mapagod ka rin eh, kakasalita pa ulit-ulit. Titigil ka na, susuko ka. Susuko na ako, tantaw na ako. Pag sumuko ka, ikaw din ang kawawa in the future, dahil hindi ka sumusuko. Kung every month ka mag-armalite, kailangan yun, gawin mo yun, huwag kang magsawa. Hanggang kailan? Hanggang buhay ang bata. Kaya hindi basta-basta ang pag-aanak. Kasi hanggang buhay yan, responsibilidad mo yan. Hindi nga natapos sa pag-anak eh, hanggang apo. Obligasyon pa din. May part ka pa rin, as lola, as lolo. Salin na eh. Turuan ng mga bata, dapat kada morning, halika na, mag-devotion na tayo, magbasa dyan si ano. O kuya, ikaw muna, ate, ikaw mag-pray, ikaw bunso, mag-awit. Morning, family devotion. Pagdating sa gabi, okay, ikaw kuya, maunang magpasalamat sa Diyos. Ano ba nangyari sa'yo ngayon sa maghapon? Mag-thank you ka kay Lord. Ikaw ate, anong nangyari sa'yo sa school? Anong nangyari sa'yo? May pasasalamat pagdating ng gabi. Alam nila, practice. Matagal po yun, hindi po yung nakukuha na 1 linggo. It takes 3 months na gawin mo yun, mga ganun. Araw-araw. Bago maging practice. Bago maging regular, parang pagkain. Regular na, kahit di mo utusan. Eh, sinusubo pa yun sa bata eh. Umpisa, di naman din siya kumakain. Kailangan mo lagi kumakain, naruruan, subuan. Hanggang sa naging regular na niya, pati pagligo. Regular din yun, di naman alam ng bata yun. Ikaw lang nagpapaligo sa kanya, tinuturuan mo siya maligo. Hanggang mapasok sa isip niya na araw-araw dapat maligo. Ay, 3 beses kumain sa isang maghapon. Ganon din po, dapat pinapractice. Huwag magsawa ang magulang na magtiyaga. Diligently. Ang tatay, ang nanay, ang pinaka-worker, pinaka-pastor sa bahay. Ang pamilya ay assembly of God. Grupo ng mga tao na niniwala sa Diyos. Kung 5 kayo dyan, pamilya, yes, you are a church. Hindi po ito building. Devotion natin kanina. Ang church ay ang group of people na nagsama-sama para sa Diyos. Sa loob ng bahay, lalo na ngayong COVID, si Duterte nga nagsabi nito eh. Hindi na-cut dahil walang simba. Dumami nga eh, dahil bawat bahay naging simbahan. Dahil bawat tatay, bawat nanay, sila ang nangunguna na magkaroon ng simpleng gawain sa loob ng tahanan nila. Hindi dapat nahahadlangan ng COVID ang pagpupuri sa Diyos. Bawal lumabas, okay, sa loob ng bahay. Ang tanong, ginagawa ba natin to? Itong 6 to 9 na ilagay, ituro sa inyong mga anak, pagising, pagkagabi, paglalakbay, habang naglalakbay kayo, anak, turuan mo habang nanonood sila ng TV, sabayan mo. Huwag mo gayahin yan, anak. Hindi yan maganda. Ipulupot sa inyong mga kamay. Huwag naman po yung Word of God, ipulupot mo na talaga, literally. Tapos isulat sa noo, talagang parang nagpinoyhinyo pa, may word dito. Tapos isulat sa mga hamba. Yung iba tinitake literal ito naglalagay sila ng mga verses dyan. Maganda rin po yun, di natin pinagbabawal yun. Pero it means lang na dapat ang salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos ay all around us, nakapalibot sa buhay natin. Anytime, anywhere. Maganda rin po na may nakadikit sa pinto. Nakalagay doon, ang inyong katawan ay hindi na ninyo pagmamayari. Kaya wag na ninyong, dumihan. Pwede rin yun, imbis na maninigarilyo. Sandali, nabasa niya eh. Imbis na iinom, maaari din po pang-rebuke yun, paganda rin po yun. Hindi po, wala pong perfect na magulang. Kung nagawa mo na yung mga mali dati, magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos na ang mga anak mo ay palagi ng Diyos ng maayos. Kapag ikaw ay nasa Diyos. Sa mga kasalukuyang nagmamagulang at nagpe-parenting ngayon, kasalukuyang may mga anak na sila, cope up. Habulin nyo. Habulin natin. Mapalaki yung mga ating mga anak, magawa natin yung role natin as a family, as a pastor, as a leader sa ating sariling sambayanan.
Sa mga mag-aasawa pa lang, sa mga mag-aanak pa lang. Dapat memorize nyo na to. Di na kayo sasablay dito dapat. Paulit-ulit na to eh. Marami ng warning. Warning sa Bible, warning sa mga nakikita nyo dyan, mga kapamilya nyo rin naman. Kita nyo na yung mga sample eh. Uulitin po ba? Susundan pa ba natin? Wala pong perfect na magulang. Hindi po nagsabi ako na required na maging perfect. Kundi dapat ang magulang may takot sa Diyos. May pagmamahal sa Diyos. Kilala ang Diyos. May relasyon sa Diyos. Nang sa gayon, maituro niya ng maayos ang mga makadiyos na mga bagay. Hindi po ito gawain lang ng church. Gawain po ito mismo ng mga magulang. Kung nakita ng anak mo na hindi ka nagsisimba, gusto mo yung anak mo pala simba? Hindi ka nakikitang nagpipray, gusto mo yung anak mo mapanalanginin? Inaasahan mo sa anak mo, yung hindi mo naman nakita sa'yo, di mo nga tinuro sa kanya eh. Ngayon kaya nga po, ngayong panahon ng COVID, ito yung pagkakataon na napakaganda dahil kulong yung mga bata. Walang school, walang aagaw ng atensyon ninyo. Grab na po natin ito na ang mga bata ay basahan natin ang Bible. Kung isang verse ba isang araw? Kung isang chapter ba isang araw? Hindi na masama. Maawa tayo sa ating mga anak. Kung mahal natin sila, gusto natin maging successful sila. Ngayon na natin umpisahan. Hindi po nag-uumpisa sa church, ha? Nag-uumpisa sa pamilya. Ang pagiging makadiyos. Ang church ay hindi nag-uumpisa sa church. Ang church ay nag-uumpisa sa pamilya. Magtatapos po tayo at mag-conclude ngayong umagang ito. Ang pag-parenting po or godly parenting ay napakalaking topic yan. Hindi kayang i-cover ng isang 30 minutes na pagsasalita dito. Napakalawak at maraming detalye. Pero ang tanong po natin, ano bang goal mo sa mga anak mo? Meron ka bang goal para sa iyong mga anak? Meron ka bang desire na marating ng mga anak mo? Ano? Ano yung goal mo para sa iyong mga anak? Ang pagiging magulang ay hindi pa dahil sa mga bata, hindi patungkol sa mga bata, kundi patungkol sa atin. Pagpapalaki ng mga anak ay hindi sa mga bata talaga, kundi sa ating mga magulang. Dapat ang ating pagpiparenting ay rooted sa Word of God, sa presensya ni Lord. Nag-uugat dapat sa relasyon natin sa Diyos. Mahalaga ba sa atin may relasyon? Gaano ba kalalim yung relasyon natin, mga magulang? Gaano ba kalalim yung relasyon natin sa Diyos? Kung ano yung relasyon mo sa Diyos, yun ang expect mo sa mga anak mo. Kapag baliwala sa iyo ang Diyos, malamang baliwala din sa mga anak mo yan. Kapag nakita ng mga anak mo na priority mo, ang relasyon mo sa Diyos, yun din ang gagayahin sa iyo ng mga anak mo. Kung ang desire mo ay lumaki silang may takot sa Diyos, glory to God, amen, praise the Lord. Pero kung hindi yun, huwag na po tayo mag-expect pa na sila ay magiging mabait. Kailangan po natin silang i-lead sa Panginoon. Mga magulang, para po maging good leader tayo, dapat tayo ay good follower muna. Gusto mong mag-lead, dapat ikaw mismo marunong sumunod. Saan? Sa Diyos. Para yung mga anak mo susunod sa'yo. Hindi nagiging great leader hanggat hindi nagiging great follower. Mag-umpisa ka sa pagiging solid na tagasunod ni Kristo. Then, magiging solid kang leader ni Kristo. Saan? Sa loob ng tahanan mo, sa labas, sa simbahan, sa lahat ng area ng iyong buhay. Learn from God, to love God, and to lead others to God. Tayo po ay manalangin.
Panginoon Diyos, maraming salamat po muli. Tinuruan niyo kami. At Panginoon, patuloy na kinatagpo niyo kami, O Diyos. Salamat po na sa panahon ng COVID ay hindi po namin ito sayangin, kundi ito po yung pagkakataon na turuan namin ang aming mga anak, turuan namin ang aming mga sarili. At hindi lang, Lord, matuto kami, hindi lang, Lord, ibigin ka namin, kundi, Panginoon Diyos, malit namin ang mga tao sa pamamagitan ng buhay namin, O God. Maraming salamat, Lord, na patuloy niyo kami tinutuwid, pinapangaralan na dinidisiplina, Panginoon, at patuloy na inaabot. Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, ang bawat isa, bawat magulang, sa mga oras na to na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Mangusap ka po sa buhay ng bawat isa. Gamitin niyo po itong pagkakataon na to. Gamitin niyo po itong mga social media. Gamitin niyo po ang boses ko, Panginoon, upang, Panginoon, mabuhay kami sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, ng iyong banal na salita, Panginoon, na siyang may kapangyarihan